Mahilig sa mga kakaibang lugar at hayop ang magkaibigang Jojo at Aldo na parehong nasa edad na 21, kasama ang kaibigan nilang si Nene na mas bata sa kanila ng 3 taon. Bata pa lamang ay mahilig na sila sa mga kakaibang bagay. Nauna silang nagka-interes sa mga gagamba na iba't iba ang kulay at haba ng mga galamay. Hanggang sa nagbinata at nagdalaga na sila, ay hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap ng mga ganoon. Ang mga pinakagusto nilang puntahan ay ang mga lugar na medyo liblib na hindi masyadong nabubulabog. Mas gusto kasi nila ang mga insektong kakaiba ang mga lugar na hindi sila nabubulabog, kaya yun ang target na pinupuntahan ng 3 kapag sem break nila. Bukod dun, may iba din silang pinagkakaabalahan. Si Aldo ay palaging sumasali sa pabilisan ng pagtakbo. Naranasan na din niyang lumaban sa mga Olympics sa iba't ibang lugar at nagagawa naman niyang makapag-uwi ng mga tropeyo. Ganon din si Nene. Magaling ang dalaga sa larangan ng gymnastics. Likas kasi dito ang pagiging malambot ang katawan. Mahusay siya sa pagtumbling ng matagal sa ere, mag-split at kung ano-ano pa na napapakinabangan niya kapag sumasali siya sa mga paligsahan. Maliban kay Jojo, na ang nakahiligan ay ang larong taekwondo. Naging mahusay siya sa self-defense, kaya kapag may umaaway sa kanyang mga kaibigan, ay siya ang tagapamagitna, at kapag naagrabyado si Nene o si Aldo, ay doon na siya nakikialam. Wala siyang pakialam kung tama o mali ang dalawa niyang kaibigan. Basta para sa kanya, ang kaibigan ay kaibigan na dapat protektahan. Isang araw, habang abala si Nene sa pag-scroll sa Facebook, ay naagaw ang kanyang pansin ng isang lugar na sinasabi sa caption na pinakakakaibang lugar sa buong Pilipinas. Pero ang mas nakaagaw ng pansin niya ay ang may-upload na video na may magulong kuha at may sumisigaw na babae, at ang huling nakuhaan ng video ay isang kakaibang talampakan na may matutulis na kuko bago ito naputol. Kaagad na umakyat sa sistema ni Nene ang kuryosidad tungkol sa nasabing lugar, kaya naman nagpunta siya sa comment section para magbasa ng mga komento. Ayon sa mga netizen, ang iba ay sinasabing totoo ang lugar na yan, pero kapag binabara sila ng mga ibang komentor na kesyo nakapunta na ba sila sa lugar na yon, o di kaya naman ay may ebidensya ba sila o ibang kuha ng litrato para mapatunayan na totoo. Subalit hindi na nagre-reply ang mga ito. Karamihan naman ay sinasabing gawa-gawa lamang ang videos for content only at for the viewers, kaya nadismaya ang dalaga. Bumagsak ang kanyang mga balikat dahil ang akala niyang may pupuntahan na silang kakaibang lugar ay isa lang palang gawa-gawa. Mga ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating na din ang dalawang binatang sina Jojo at Aldo na katatapos lamang ng klase. Subsob ang mga ito sa pag-aaral dahil malapit na ang exam at graduation. Hindi sila pwedeng bumagsak dahil sa kanilang mga pangarap sa buhay. Magkabilaan pa nilang kinurot sa pisngi si Nene dahil tulala ito at nakabusangot. Ginantihan naman siya ng mga ito ng tigi-isang batok, kaya napakamot na lamang sila pareho. Hindi kasi nila ugaling patulan ang kaibigan nilang babae dahil para sa kanila ay hindi yun gawain ng tunay na lalaki. Inilabas ni Jojo ang isang supot ng sitsaron, saka nagsimulang magmeryenda. Samantalang si Aldo naman ay 3 soft drinks na nakalata ang kanyang baon. Pero 2 lamang muna ang inilabas niya mula sa bag, at ang isa ay inilagay niya sa tabi ni Nene na hindi pa din maipinta ang muka habang nakatitig sa kanyang cellphone. Palihim namang kinuha ni Jojo ang soft drinks ni Nene dahil sa nabulunan ito sa kinakain. Hindi na din sinaway pa ni Aldo ang kaibigan
At habang lumalagok ito ng inumin, ay pasimple naman siyang kumuha ng sitsaron. Saka inilabas pa ang isang inumin sa bag at inilagay muli sa tabi ng kaibigan nilang dalaga. Patapos nang magmeryenda sina Jojo at Aldo, pero hindi pa rin sila kinikibo ni Nene. Tila ba may napakalaking problemang bumabagabag sa isipan ng dalaga at ganoon na lamang ito kung matahimik. Hindi kasi sanay ang dalawang binata sa inaastang yon ng kanilang kaibigan, kaya naman hindi na nila napigilang kausapin ito. Ne, ano bang problema? Kanina pa kami rito ha, pero parang anino lang kami sa'yo. Di ka naman dating ganyan ha. Oo nga ne, may crush ka na ba? Pero hindi ka pinapansin at nire-replyan, kaya panay ka titig dyan sa cellphone mo? Pero wala pa rin silang natanggap na pagtugon. Medyo naiinis na din sila dahil sa inuugali ni Nene na tila hindi na normal para sa kanila. Kaya maski tumunog na ang bell, ay wala pa din silang ginagawang hakbang para pumasok sa kanilang klase. Dahil sa hindi na talaga nakapagpigil si Aldo, ay pasimple niyang kininditan si Jojo na kaagad namang nakuha ang gustong sabihin ng kaibigan. Kinalabit niya si Nene sa tenga na kaagad namang lumingon. Yun naman ang gustong mangyari ni Aldo, kaya sinamantala niya ang pagkakataong yun na maagaw mula sa dalaga ang hawak nitong cellphone. Hoy! Aldo, ano ba? Akin na yan! Ibigay mo sa akin ang cellphone ko, ano ka ba? Akin na yan, sabi, Aldo! Pero itinataas lamang ni Aldo ang mga kamay at dahil sa may kaliitan si Nene, maski magtatalon ito ay hindi niya maabot ang kanyang cellphone hanggang sa ito ay mapagod. Doon pa lang yon binuksan at pinakailaman ng dalawang binata kung ano ba talaga ang nakita dito ng kanilang kaibigan na nagpalutang sa kaisipan nito. Kakaibang lugar na pinamamahayan ng mga hindi pangkaraniwang laki ng mga paniki? Mukhang creepy, Aldo ah. Ano sa palagay mo? Gaya ni Nene, ay pumunta si Aldo sa comment section para magbasa ng mga komento. Medyo napapangiti pa siya habang nagbabasa, pero kaagad na nasagot ang kanilang katanungan kung anong nangyayari sa kanilang dalagang kaibigan. Alam ko na kung bakit ka nabuburyong ng ganyan, ano? Aba, Nene, walang problema sa amin ang bagay na yan. Kung gusto mo pagkatapos ng graduation, puntahan natin ang lugar na yan para mapatunayan natin kung totoo nga may ganyang lugar para mawala ang pagkalukot ng mukha mo. Oo nga naman, Nene. Pero maski halimbawa man na totoong lugar na o hindi, kailangan pa natin maganda para in case of emergency, may magagamit tayo, hindi ba? Ito talagang si Mr. Sigurista umaandar na naman ng professional skills niya. Pero tama ka pre, wala namang masama kung safety first tayo, hindi ba? Or always ready. Boy Scout din. Hindi umiimik si Nene na tumalikod sa dalawa. Hindi dahil sa nagtatampo ito, kung hindi itago ang tuwang nadarama. Nahalata naman siya ni Aldo at Jojo, kaya naman dahan-dahan siyang nilapitan ng mga ito sa kabiglaang kiniliti sa tagiliran. Tawang-tawa ang dalaga na pinipilit magalit pero hindi niya magawa hanggang sa tinakbuhan na siya ng mga kaibigan at dumiretso na sa kanilang silid paaralan. Naiwan tuloy siyang tumatawa ng mag-isa dahil sa naging desisyon ng dalawang binata. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa natapos na ang graduation. Pinapakiramdaman ni Nene sina Jojo at Aldo, subalit tila nakalimutan na ng mga ito ang kanilang plano. Kaya naman muling tumamlay ang dalaga. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang silid ng stadium, saka siya naupo sa may batong hagdanan. Napapabuntong hininga ng malalim, saka ibinaluktot ang mga tuhod. Ipinatong ang mga braso, saka isinubsob dito ang mga mata na punong-puno ng pagkadismaya. Miss Valedictorian at Miss Gymnast of the Year? Ano na? Ready ka na ba sa adventure natin? Ayan na! Ayan na! Here we come!
Ten 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 ten! Natawang naluha na si Nene sa mga sandaling yun. Palagi na lamang kasi siyang pinaprank at sinusurpresa ng dalawa niyang kaibigang binata. Tanging pagtango lamang na may matamis na pagngiti, pero may bahid ng luha sa mga mata ang kanyang itinugon. Para kumalma, niyakap siyang pareho ni Aldo at Jojo. Pare-pareho din kasi silang walang magulang at pawang nasa ibang bansa nagtatrabaho, kaya't sila na lamang din ang nagdadamayan sa saya at kalungkutan. Pagkatapos ng araw na yon, ay masayang umuwi sa kanilang inuupahang kondo ang mga ito. Iisang kondo lamang ang kanilang tinutuluyan, pero tig-isa din sila ng kwarto. Kaya naman kapag gusto nilang uminom, ay sa kwarto ni Nene sila pumapesto para hindi halata. Wala na din kasing mali siya sa kanilang tatlo dahil magkakapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Nang gabing yon, ay sa kwarto ng dalaga sila nagtipon-tipon. May kanya-kanya silang dala. Si Jojo ay mga chichirya ang dala, samantalang si Aldo ay mga nakaboting alak at si Nene naman ay nagluto ng masarap nilang pulutan. Nagumpisa ang kanilang tagayan na may makulit na usapan hanggang sa malungo sila sa alak. Pinag-uusapan din nila ang pinaplanong paglalakbay hanggang sa napagdesisyonan nilang 3 araw mula sa gabing yun, isa sa kutuparan ang lahat. Masaya naman si Nene sa naging resulta ng kanilang usapan hanggang sa tuluyan na silang malasing at makatulog sa kanilang inuupuan. Sa paglipas ng mga araw, hanggang sa dumating na ang sandali na pinakihintay ni Nene, maaga pa lang ay naihanda na niya ang mga gagamitin. Madilim pa ang paligid dahil bandang 4:00 pa lamang ng madaling araw sa mga sandaling yun ay salita na siyang kinatok ng kwarto ni na Jojo at Aldo. Pupungay-pungay naman ang mga matang pinagbuksan nila ang dalaga. Subalit kaagad itong napatalikod dahil nakabrief lamang at walang damit ang mga kaibigan niya. Nang mahimasmasan ay napatakip pa ang dalawa sa kanilang kasilanan at ubod ng hiya nilang isinarado ang pintuan saka nag-ayos ng sarili. Sinisi pa nila si Nene dahil sa nangyari dahil masyado kasi itong maaga para mambulahaw ng tulog. Pero nang mapansin nilang nakapustura na ang dalaga na may dala pang backpack ay napailing na lamang silang pareho. Ano na? Tirik na ang araw oh. Baka gusto nyo pa ako na maghanda ng inyong mga gamit? Ha? At baka gusto nyong paliguan ko pa kayo? Ha? Sa pagsusupladang yun ng dalaga ay napakamot na lamang sa ulo sina Jojo at Aldo saka bumalik ng kwarto at dumiretso ng shower room. Hinayaan na lang din bukas ang kanilang pintuan ng inuupahan para malayang maglabas-pasok si Nene kung sakaling naiinip ito. Nang mabagot, pinakailaman na din ng dalaga ang kanilang mga gamit. Kinuha niya ang bag ng dalawa sa ilalim ng higaan, sa kanya nilagyan yun ng kung ano-ano na pwede nilang mapakinabangan. Nang matapos ay lumabas na siyang muli, saka sisipol-sipol na naghahanap ng maupuan para mag-cellphone. Mga ilang minuto pa ang nakalipas at nakaligo na rin sina Jojo at Aldo. Napangiti na lamang din sila dahil sa nakita nilang bag sa kanilang higaan na nakahanda na. Naunang lumabas si Jojo sa kanyang kwarto at sumunod naman si Aldo. Lumiliwanag na rin ang paligid nang tumanaw sila sa labas kaya't nagpasya na silang bumiyahe. Habang naghihintay ng masasakyan, isang matandang babaeng Kuba na nakasuot ng kulay itim ang nakatingin sa kanila ng makahulugan. Si Nene ang unang nakapansin rito kaya siya ang nagtanong dito. Manang, bakit po kayo ganyan makatingin sa amin? May problema po ba? Subalit hindi siya pinansin nito. Bagkus, isa-isa ulit silang tinignan ng mabusisi saka ito naglakad. Nang bahagyang makalayo ay saka pa lamang niya sinabi ang katagang, "Huwag na kayong tumuloy sa inyong plano. Maaaring hindi na kayo makabalik pa ng buhay."
At pagkatapos niyang masabi yun, ay dire-diretso na itong naglakad. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Batid ng bawat isa na naguluhan sila sa sinabi ng matanda, kaya mas minabuti na lamang nilang ipagkibit balikat yon dahil baka masira lamang ang kanilang gagawing pagbakasyon. Maya-maya pa ay may bus ng paparating papunta sa probinsya ng Calayan. Sa lugar na yon nabasa ni Nene sa comment section na doon daw ang lugar ng may pinakakakaibang lugar sa Pilipinas na kanyang napanood. Agad nila itong pinara na kaagad namang huminto dahil mangilan-ngilan lamang ang pasahero dito. Habang nasa biyahe, hindi nakaligtas sa mga mata ni Aldo ang isang matandang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanila. Simula kaninang pag-akyat nila ng bus ay sa kanila nakatuon ang mata nito na tila ba may gusto itong sabihin. Dala ng kuryosidad, nagpaalam siya kina Jojo at Nene. Nalilipat muna ng upuan. Total marami namang bakante. Pero ang totoo, tatabihan niya ang matanda para kausapin ng mahinahon. Tinanguan lamang siya ng dalawa, saka nagpatuloy ang mga yon sa panonood sa kanilang cellphone. Tumayo naman si Aldo, saka naglakad palapit sa matanda at umupo sa may malapit dito. Lolo, magandang umaga po. Pasensya na pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kanina pa kayo nakatingin sa amin eh. Ano pong meron? Maski hindi kakilala, ay magalang na nakipag-usap dito si Aldo dahil ganoon naman talaga ang kanyang ugali. Hindi na rin ako magpaligoy-ligoy pa, iho. Bago ko simulan ang aking sasabihin, ay magpapakilala muna ako sa iyo. Tawagin mo na lamang akong Lolo Carrio, isa akong albularyo at antigero. Ako naman po si Aldo. Si Nene yung babaeng nakaupo ng nasa tabi ng bintana at si Jojo naman po yung nasa tabi niya. Mga kaibigan ko po sila simula pa pagkabata. Ganun ba? Opo, Lolo Carrio. Ano po pala ang gusto niyo sabihin? Aldo, huwag ka mabibigla pero unang kita ko palabang sa inyo kanina. Pagpasok niyo rito sa loob ng bus, ay naramdaman ko ang mabigat ng inyong presensya at ang nakakapangilabot. Wala kayong mga ulo kanina. Agad na dumaloy sa buong pagkatao ni Aldo ang pagtayo ng kanyang balahibo na para bang nabuhusan siya ng malabig na tubig. Nanalaytay din sa kanyang sistema ang ibayong takot at hilakbot dahil sa narinig. Nasa panganib ang buhay ninyong magkakaibigan, iho. Hindi ko na pwedeng pigilan pa ang nakatakda dahil magugulo lamang ang balanse ng mundo. Kung hindi sana kayo nagbalak na pumunta sa aming lugar, ay hindi na kayo malalagay sa alanganing sitwasyon. Ang pagpunta nyo sa aming lugar ay hindi na maiwasan pa. Pero ang mailigtas ang inyong mga buhay ay pwede ko pang gawa ng paraan. Pero ang mga nakatakdang lugar na inyong pupuntahan ay hindi na. Kung magtitiwala kayo sa akin, ay tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Hindi kaagad nakasagot si Aldo. Nakatitig lamang ito sa labas ng bintana habang iniisip ang mga kaganapang pwedeng mangyari sa kanilang magkakaibigan. Dahan-dahan niyang ipinihit ang ulo papunta kina Jojo at Nene. Subalit maski siya ay hindi makapaniwala sa nakita. Duguan ang mukha ng mga ito na nakatitig sa kanya ng malungkot. Hindi, Nene, Jojo, mga kaibigan ko. Hoy, ano bang nangyayari sa iyo dyan? At nakatulala ka lang. Parang nananaginip ka ng gising ha. Ha? Panaginip lang ho ka mo, Lolo Carrio? Tinignan niya ang mga kaibigan pero mahimbing namang natutulog ang mga yun. Doon niya napagtanto na tama ang sinabi sa kanya ng matandang albularyo. Nananaginip siya ng gising ng masama
para sa mga kaibigan. Mamaya ko na sasabihin sa mga kaibigan mo ang tungkol sa sinabi ko. Ipahinga mo na din muna ang iyong sarili. Malayo-layo din ang ating lalakbayin. Baka gabi na tayo makarating sa aming lugar dahil sasakay pa tayo ng bangka papasok doon. Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Tumango lamang ang binata. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Medyo nanginginig pa ang mga tuhod niyang tumayo, saka naglakad pabalik sa kanyang pwesto, hanggang sa nakatulugan na niya ang mag-isip ng kung ano-ano. Napapailing namang pinagmamasdan siya ng matandang albularyo. Tila ba nagsisisi tuloy ito kung bakit niya sinabi kaagad sa binata ang mga nakita at naramdaman. Sana pala ay sabay-sabay na lamang niyang kinausap ang tatlo para madamayan nila ang isa't isa. Pero wala na din siyang magagawa dahil nasabi niya ang dapat na sabihin kay Aldo na labis na aapektuhan ang kaisipan. Ipinangako na lamang niya sa sarili na tutulungan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya bilang isang albularyong antingero para iligtas ang kanilang mga buhay laban sa mga masasamang aswang. Nakailang tigil muna ang sinakyan nilang bus para magmerienda at kumain saglit ang driver at ang konduktor bago sila tuluyang nakarating sa probinsya ng Kalayan. Pagbaba nila ng bus ay saka sila tinawag ng matanda. Naguluhan naman sina Jojo at Nene kung sino ang matandang tumatawag sa kanila. Pero sinabi naman ni Aldo sa mga ito na isang kaibigan ang matandang lalaking yun na tutulong sa kanilang mabigat na kakaharapin. Teka, paano mo nakilala ang matandang yan, Aldo? Oo nga, bakit tila nagtitiwala ka kaagad sa hindi mo palubos na kakilala? Basta, magaan ang loob ko sa kanya, Nene, Jojo. Kailangan natin siya pagkatiwalaan dahil sarili nating kaligtasan ang nakataya rito. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Sige na, lumapit na kayo kay Lolo Carlo at importante ang kanyang ipagtatapat. Nagkatinginan na lamang ang dalawa na nakakunot ang noo na lumapit sa matanda. Pagkalapit, kaagad na silang nagtanong at pagkatapos silang sagutin ni Lolo Carlo ay ipinagtapat na rin nito ang mga nasabi niya kay Aldo. Kagaya ni Aldo, ay ganoon din ang naramdaman niya na Jojo at Nene. Hindi sila makapaniwala sa mga nalaman subalit dahil sa sinseridad na nakikita nila sa mga ikinikilos, lalong-lalo na sa mga mata ng matandang albularyong antingero, ay kaagad din silang nagtiwala dito. Napayakap pa sa braso ni Jojo si Nene dahil sa pangingilabot nito sa mga nalaman at halos gusto na nitong tumili. Lolo Carlo, heto na po yung mga pinabibili nyo gaya ng sabi mo na makakatulong sa aming tatlo para maprotektahan ang aming mga sarili. Mabuti naman. Tama ang mga nabili mo, Aldo. Hala sige, halina kayo at aarkila tayo ng bangka papunta sa aming lugar sa Puga. Nandoon ang pakay niyong puntahan. Kaya ihanda na ninyo ang mga sarili sa isang pakikipagsapalaran. Naguluhang muli sina Nene at Jojo dahil sa mga laruang pinagbibili ni Aldo, pero napalitan ulit yun ng kaba dahil sa mga linyahang binitawan ng matanda. Sumunod na lamang sila rito na inunahan ni Aldo ng paglalakad habang bitbit ang mga pinamili. Hindi naman makakalas si Nene sa pagkakayakap sa braso ni Jojo na parehong natatakot pa rin sa mga nalamang revelasyon. Sa isang malawak na ilog sila dinala ng matanda. May mga matatanda ding lalaki sa bawat bangkang nasa pampang na tila naghihintay na mga pasahero o aarkila ng kanilang sasakyang pantubig. Isa sa mga yon ang kinausap ni Lolo Carlo at pagkatango nito ay saka iniabot ng matandang albularyo ang bayan. Pagkatapos ng masinsinang usapan, umalis na ang lalaking may-ari ng bangka at doon naman sila sinenyasan ng albularyo para lumapit at magsisakayan na. Bawat isa sa magkakaibigan ay may sobrang kabang nararamdaman.
Pagkasakay ay saka naman pinaandar ni Lolo Carlo ang makina ng bangka. Sa obserbasyon ng tatlo ay bihasa na ang matanda sa pagkontrol sa kanilang sinasakyan. Habang palapit sila ng palapit sa kabilang parte ng ilog, mas lalong nakakaramdam ng kaba ang magkakaibigan. Sabay-sabay pa silang nagulat nang may tumamang isang lumulutang na kahoy sa tagiliran ng bangka. Napatawa naman ng bahagya ang albularyo saka muling tumuon sa paglalakbay. Malapit na tayo. Humanda kayo at wag na wag kayong lalayo sa aking tabi. Eto kunin niyo ang mga kalamansi. Kapag may naramdaman kayo na tila hahablot sa inyo, ay kaagad niyo silang batuhin yan. Pero pisilin niyo muna para lumabas ang katas. Nagsiksikan ang tatlo habang inaabot ang mga kalamansi. Hindi sila makapagsalita dahil sa mga takot na nararamdaman sa bawat sinasabi sa kanila ni Lolo Carlo, at lalong mas naging maligalig ang kanilang mga mata dahil lang makalapit na sila sa kabilang pampang ay nakakatakot na presensya ang bumungad sa kanila. May mga nakalutang pang mga damit na may bahid ng dugo sa mababaw na parte ng ilog na mas lalong nagpahindik sa magkakaibigan. Basta, sundin niyo lamang ang mga ipinag-uutos ko at hindi kayo mapapahamak. Ginagaransya ko sa inyo na sa abot ng aking makakaya, hindi ko hayaang mangyari sa inyo ang mga masamang pangitaing nakita ko. Marami ng katulad ninyo ang naging ganito ang kapalaran. Dahil naging matigas ang kanilang ulo at hindi nila ako pinaniwalaan, kaya lahat sila'y nabiktima ng mga aswang. Nadoble ang tensyong naramdaman ni Jojo, Aldo at Nene dahil sa mga sumunod na nalaman, lalo na nang malaman nilang ang lugar na yon ay pinamumugaran pala ng mga aswang. Halos mahimatay na si Nene sa takot, pero hinawakan siya sa magkabilaang kamay ni Jojo at Aldo, saka nginitian at ipinaramdam sa kanya na magiging maayos din ng lahat. Pagbaba nila ng bangka ay marahan silang naglakad. Nakasunod silang tatlo sa likod ng matandang albularyo habang gumagala ang kanilang mga mata sa paligid. Maya-maya pa'y tila sumisikip ang kanilang dinadaanan hanggang sa napansin na lamang nilang nasa loob na sila ng isang gubat. Mula sa kanilang kinaroroonan ay tanaw na nila ang isang kubo na gawa sa pawid. Halos 10 minuto din ang kanilang nilakad. Iyon ang bahay ko. Halina kayo. Hindi kayo dapat maabutan dito sa labas ng paglabas ng buwan. Masyadong mapanganib dahil lumalakas ang mga aswang. Sa pagbilis ng paglalakad ng albularyong antingero ay sinundan din ito ng tatlo. Wala pa rin silang imik ng mga sandaling yon, lalo na nang may mapansin silang tila mga paniking palipad-lipad sa lugar, pero hindi pangkaraniwan ang mga laki. Sinabihan sila ng matanda na huwag magsasalita para hindi sila marinig ng mga paniking yon dahil matalas ang pandinig ng mga ito sa gabi. Hindi bali sa kanya dahil pamilyar na ang kanyang boses sa mga ito, kaya maski magsisigaw siya ay wala siyang magiging problema. Pagpasok ng bahay ay kaagad na kinuha ni Lolo Carlo ang asin na mula sa kanyang bag, saka ito nagsaboy sa labas ng pintuan. Nagsaboy din siya sa loob ng bahay, lalong-lalo na sa mga bintana. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng asin ay hindi sila maamoy ng mga taong paniki na nasa labas. Sila ang mga bantay at espiya ng mga aswang sa loob ng gubat at tagahanap ng mga dayong kanilang bibiktimahin. Sinuwerte lamang sila dahil hindi sila naabutan ng liwanag ng buwan, kaya hindi nila nagamit ang mga kalamansing hawak-hawak. Kung may dala kayong mga pagkain ay magsikain na kayo. Kung gusto niyo ding magluto ay bukas ang aking kusina. Basta't bawal muna kayong mag-usap-usap maski pa bulong dahil nga ng sinabi ko, matalas ang pandinig ng mga taong paniki. Bukas na lamang tayo magkwentuhan o magtanong dahil tulog sila sa araw. Nagkakaintindihan ba tayo?
Tanging pagtango lamang ang naisagot ng tatlo. Kumuha sila sa bag ng mga baong dilata. Si Aldo naman ay bigas ang kinuha, saka ito dumiretso sa kusina para magsaing. Nang makapagluto, sabay-sabay na silang kumain maliban kay Lolo Carlo na piniling lumabas para magbantay at masiguro ang kaligtasan ng magkakaibigan. Mabilis na lumipas ang magdamag hanggang sa sumilay ang bagong liwanag ng umaga. Naunang gumising si Jojo at mula sa nakabukas na bintana ay nakita niya sa labas si Lolo Carlo na nakaupo lamang sa ilalim ng puno. Nang mapansin siya nito, ay sinenyasan siyang lumapit. Pagdating doon ay kaagad siyang kinausap ng matanda. Alam mo, iho, sa obserbasyon ko, ikaw ang pinakamatapang sa inyong tatlo. May buo kang loob na lumaban pero sa ngayon nababalutan ng takot ang iyong pagkatao. Jojo, kung halimbawa mang makainkwento ka ng isang aswang, huwag kang magdadalawang isip na lumaban, ha? Parang tao rin ang kanilang katawan. Nakakaramdam ng sakit. Isipin mo na lang din na sa tao ka nakikipag-away. Sige po, Lolo Carlo. Susubukan kong gawin ang inyong mga payo. Salamat po, Lolo, ha? Siya nga pala. Sabi niyo kagabi may mga nagpupunta rin dito mga vlogger at pawang sila'y nasasawi kasi hindi ka sinunod at pinaniwalaan. May babae po ba sa kanila? Meron. Kaisa-isang babae siya. Nahanap niya ang pugad ng mga taong paniki. Wala siyang takot habang kinukuhaan niya ang mga ito ng video. Subalit nakagawa siya ng ingay. Narinig siya ng mga aswang. Nilapa siya at pinagpiestahan ang kanyang katawan. Sa puntong yun, ay napagtanto ni Jojo na totoo ang nangyari na napanood nilang magkakaibigan tungkol sa babaeng sumisigaw sa huling video bago mawala ang recording na ginamit dahil natapakan yun at ang may-ari ng nakakatakot na paa ay sa isang aswang. Maliwanag na sa kanya ang lahat. Totoo ngang nasa panganib ang kanilang mga buhay. Walang paalam namang tumayo ang matandang albularyo na pumasok sa bahay at paglabas ay dala nito ang isang sakong kalamansi na walang kahirap-hirap na binubuhat at ang mga laruang ipinabili nito kay Aldo ay dala-dala rin nito. Ano pong gagawin niyo dyan, Lolo Carlo? Bakit ang dami mo naman yatang imbak na kalamansi? Hindi lang ako, iho. Tayo. Gagamitin natin ito babayang gabi. Bago pa malaman ng mga aswang na naririto kayo at bago pa manganib ang inyong buhay at maganap ang masasamang pangitain, uunahan na natin silang lulusubin. Jojo, tiktikin natin ang lahat ng kalamansing ito at ang katas niya ay iipunin at ilalagay sa mga baril-barilang ditubig na mga ito. Ito ang magbimistulang inyong sandata laban sa mga aswang at taong paniki. Hahaluan din natin ng agwa bendita na kinuha ko sa simbahan kung saan mayroon akong ginamot na pasyente sa lugar na yon. Oo, tama ka na narinig, Jojo. Dumadayo ako sa kung saan-saan para tumulong sa mga nangangailangan ng aking karunungan bilang isang albularyong antingero. Hindi makapagsalita ang labis na umahangang binata. Sa likod kasi ng katandaan ng itsura ng albularyong kaharap ay may lakas pa pala itong sapat para dumayo at makapanggamot pati na ang lumaban sa mga kampon ng kadiliman. Sa isang batya ay ibinuhos doon ni Lolo Carlo ang isang sakong kalamansi. Sa isang timba naman nila piniga at inipon ang mga katas nito. Pagkagising ni Nene at Aldo ay tumulong na rin sila. Tumayo naman ang matandang albularyo para magluto ng kanilang agahan. Masaya naman ang tatlo sa kanilang ginagawa pero napalitan ng panghihinayang nang sabihin ni Jojo ang lahat ng napag-usapan nila ni Lolo Carlo. Nanghihinayang din sila kasi ang alam nilang masayang pagbabakasyon at pagbablog
ay nauwi sa isang delikadong sitwasyon na buhay din nila ang nakasugal, kaya hindi dapat sila mabigo sa mga gagawin. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang pigaan, nagsalin na sila sa mga water gun na kanilang napiling gamitin. Pinuno nila ang mga ito at gamit ang iba pa ay ginawa nilang reserba kung sakaling mawalan sila ng bala. Sa mga sandaling yun, tila nag-iba ang pakiramdam ng tatlong magkakaibigan. Natutuwa sila dahil para lamang silang makikipaglaro sa mga aswang. Pero may bahid pa din ng takot kapag naalala nila ang mga pangitaing masama sa kanila ng matandang albularyo. Natigil lamang ang kanilang malalim na pag-iisip at sa ginagawa nila nang tawagin sila nito para makapag-almusal bago muna ipagpatuloy ang naudlot na trabaho. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa dumating na ang bandang hapon. Sa pangunguna ni Lolo Carlo ay iniayos na nila ang mga gagamitin. Pagkatapos noon ay nag-alay sila ng dasal sa maliit na altar. Pagkatapos ay nagluto na sila ng hapunan. Nang natapos at mailigpit ang mga pinagkainan, tinipon muna sila ng matandang albularyo saka muling binilinan sa mga gagawin. Hindi ko na dapat pagulitin ang aking mga ipinayo sa inyo. Pero dadagdagan ko ang aking mga ituturo sa inyo. Bago tayo umalis dito sa bahay ay mangyaring magpahid muna kayo ng katas ng kalamansi na may agwa bendita sa inyong mga katawan. Nang sa gayon ay hindi kayo basta-basta mahawakan ng mga aswang at taong paniki. Hindi biro ang labang ating susuungin, Jojo, Nene, Aldo. Pwedeng buhay natin ang maging kapalit. Kaya tandaan niyo ang lahat ng sinabi ko. Maliwanag ba? Sabay-sabay namang sumagot ang tatlong magkakaibigan na may buong respeto at pagtitiwala sa matanda. Nang makasigurong nadala na ang lahat ng mga pwede nilang magamit, ay nagpasya na silang lumabas ng bahay at puntahan ang kuta ng mga taong paniki at mga aswang. Lolo Carlo, hindi ba malakas kamo ang pandinig ng mga taong paniki? Ibig bang sabihin naririnig na nila kami ngayon at alam na nila ang ating binabalak? Oo nga naman po, Lolo Carlo. Hindi kaya mas lalo tayo malagay sa panganib at napaghandaan na nila ang ating gagawing lihim na paglusob? Isang magaling na albularyong antingero si Lolo Carlo, Nene, Aldo. Alam ko may naisip na siyang paraan sa katanungan ninyong ito at hindi niya hayaang tayo mapahabak. Tama ka, Jojo. Kanina habang nagdarasal tayo sa harap ng altar, ay nag-usal na din ako ng orasyong sabingi. Sa pamamagitan ng sabingi ay hindi kayo maririnig ng mga taong paniki. Pero panandalian lamang ang bisa nito. Mamaya lamang ay mawawala na din, kaya kailangan nating magmadali. Hindi na muling umimik ang magkakaibigan at ibinaling ulit nilang ayusin ang sarili at palaganapin ang pakiramdam sa paligid. Medyo malayo rin ang kanilang nilakad bago nila narating ang isang tila lumang gusali na sa itsura ay halatang nasunog dahil wala itong bubong at ang mga kahoy ay naging uling ang ibang parte nun. Mapapansin sa mga kahoy ding yon ang mga nakalambitin na paniki na hindi pangkaraniwan ng laki, kaya alam na kaagad nilang taong paniki ang mga yun. Sinabihan sila ng matandang albularyo na ihanda ang mga sandata. Habang tulog pa ang mga yun at hindi pa nagigising ay dapat na nilang paliguan ang mga ito ng katas ng kalamansi. Ganon nga ang ginawa nila Jojo at Aldo at Nene. Gamit ang laruang baril ay pinag-aasintan nila ang mga nalalapitan nilang taong paniki. Kaagad namang nahuhulog ang mga yun sa lupa na nagkakakawag at nangingisay bago bawian ng buhay, pero ang iba sa mga naatake nila ay nakagawa muna ng mga ingay bago mamatay, kaya nabulabog ang karamihan sa mga ito. Napakatinis na boses ang pinakawalan ng iba
habang nag-uumpisa ng lumipad sa ere. Napailing naman si Lolo Carlo sa naging sitwasyon, kaya bahagya niyang pinaatras ang tatlong magkakaibigan. Sandali! Sa likod ko kayo! Bilisan nyo! Sigurado kung gising na ang mga aswang sa mga sandaling ito at sila'y paparating na. Wag na wag kayong lalayo sa akin kahit na anong mangyari. Ako lang nakikiusap sa inyo. Pakinggan ninyo ako kung ayaw ninyong mapahamak. Habang nasa likod ko kayo, sakop kayo ng aking mga orasyong binibitawan, kaya hindi nila kayo magagawang hablutin at atakihin. Hindi nga nagkamali ang matanda. Halos wala pang 2 minutong nakakaraan ay nagsidatingan na ang mga aswang na sobrang liksi kung kumilos. Mas nakakatakot ang aura at itsura ng mga ito kumpara sa mga taong paniki. Nagkatinginan ng magkakaibigan sa isa't isa sa kanagtanguan. May takot mang nararamdaman, tila nabuhayin pa rin sila ng loob dahil ang dating kaba nilang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng gigil simula kaninang nakapatay sila ng mga taong panikin. Hindi nila maipaliwanag pero iba yung saya ang namutawi sa kanilang pagkatao ng mga sandaling yun. Lolo Carlo, salamat pala at tinuruan mo kami kung anong dapat namin gawin. Pero kung sakali ba'y bibigyan mo kami ng pagkakataon na ipamalas ang aming angking abilidad sa pakikipaglaban dyan sa mga aswang at taong paniki ng mga yan? Tinitigan ng matandang lalaki si Aldo, pati na sina Jojo at Nene. Kitang-kita niya sa mga mata ng tatlo ang buong determinasyon at katapangang nananalaytay sa kanilang sistema. Kaya maski tutol siya sa gustong mangyari ng mga ito, ay wala siyang magagawa. Pagtago niya ay pumalakpak pa ang magkakaibigan, saka muling bumaling sa mga kalaban. Muling nagsiangilan ang mga aswang pero naunang umatake ang mga taong paniki. Gamit ang matatalas na dulo ng kanilang mga pakpak ay sinusubukan ng mga ito na atakihin ang magkakaibigan, subalit maagap naman ang mga ito. Gamit ang malaplastik na katawan ni Nene dahil sa pagsali sa larong gymnastics ay mabilis lamang niyang naiilagan ang mga sumusugod sa kanya nang walang kahirap-hirap. Nagagawa niyang linlangin at pangbungguin ang iba sa mga ito na nababalian ng leeg at kaagad na bumubulagta sa lupa. Halos ganun din ang ginagawa ni Aldo sa mga naiengkwentro niyang kalaban. Gamit ang pagiging mabilis niya sa pagtakbo, ay nagpapahabol siya sa mga nakakalipad na kalaban, pero inaasar muna niya ang mga ito at kapag natuon sa kanya ang pansin, ay saka lamang siya umiiba ng direksyon kapag malapit na siya sa isang malaking puno ng kahoy. Huli na sa taong paniking humahabol sa binata dahil wala na ang mga itong sapat na kakayahan para pigilan ang mga sarili sa pagbulusok. Kaya pagbangga ng mga ito sa puno ay siya na ding nagiging sanhi ng kanilang kasawian. Napapahanga naman si Lolo Carlo sa kanilang ipinamalas, subalit magkagayon man ay kailangan pa rin niyang bantayan ang bawat galaw ng magkakaibigan. Si Jojo naman ang sumunod na nagpakitang gilas. Sa pagkakataong yun ay aswang na ang kanyang pinupuntiryang makakalaban. Gamit ang mga natutunang pisikal na pakikipaglaban ay buong loob siyang nakipagpalitan sa 3 aswang na sabay-sabay siyang inatake. Hindi naman naging madali ang labang yon sa binata, pero habang napag-aaralan niya ang bawat pagsugod ng mga ito, ay nagagawa na niyang mapatamaan sila sa mukha at dibdib. Kapag may pagkakataon ay ibinabalibag pa niya ang mga ito sa lupa, pero ang pinakapaborito niyang pag-atake ang siyang pinagtatapos niya sa buhay ng mga aswang. Gamit ang malakas niyang suntok sa kaliwang kamay na mas pinalakas pa niya sa araw-araw na pag-iinsayo, ay walang kahirap-hirap niyang binubugbog ang mga ito hanggang sa malamog ang kanilang puso, at kapag nagsuka na ng dugo ang kanyang nakakalaban ay saka pa lamang niya sila tatantanan. Unti-unti namang nakaramdam ang mga aswang na nagugulpi ni Jojo ng biglaang pagsikip ng kanilang paghinga hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga.
Sa mga sandaling yun ay natigilan sa pagsugod ang mga aswang at mangilan-ngilan na lamang na taong paniki. Napapaatras pa ang mga ito sa kanilang kinatatayuan na siyang ikinutuwa ng matandang albularyo. Jojo! Aldo! Nene! Ngayon na! Huwag niyo silang hahayaang makatakas! Nagawa niyo ng buhayin ang kanilang takot, kaya magdadalawang isip na silang atakihin kayo. Kaya kayo naman ang sumugod sa kanila! Yun na nga ang ginawa ng tatlong magkakaibigan, pero ang iba ay tuluyan ng pinili ang tumakas. Gamit ang orasyon ay inasinta ng matandang albularyo ang mga yun. Subalit ang mga taong paniki lamang ang kanyang dalagas, pero ang mga ibang aswang ay nagawang makatakas. Pinag-aralan ng matanda kung saang direksyon papunta ang mga yon. Bilisan niyo! Susundan pa natin ang iba! Heto na ang huling pangkat ng mga aswang na ating kakalabanin. Pinamumunuan sila ni Datu Jaba, ang kaisa-isang aswang na gabunang narito sa probinsya ng Puga. Pinakamalakas sa lahat ng lahi ng mga aswang ang isang yon, kaya huwag kayong basta-basta lalapit sa kanya. Hindi naman nahirapan sina Jojo at Aldo at Nene na nilipol ang mga nakatapat na mga aswang. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang kanilang loob sa pakikipaglaban at sa mga kampon pa ng kadiliman. Nang makasigurong wala nang natitirang kalaban, ay nagpasya na silang sundan ng mga aswang na nakatakas. Ilang minutong lakaran ulit ang kanilang pinagtas hanggang sa marating nila ang isang kuweba na hindi pangkaraniwan dahil pagpasok pa lamang nila sa bukana nito ay isang hagdanan na ang kanilang nakita, pero hindi pababa kung hindi pataas. Nagpatiuna ang matandang antingerong albularyo sa pag-akyat. Sumunod naman si Aldo, pagkatapos ay si Nene at sa huli ay si Jojo. Marahan nila yung nilakad at nang makarating sila sa dulo ay namangha sila sa ganda ng paligid. Tila ba nasa ibang mundo na sila nakarating. Maya-maya pa ay may malaking boses ang bumati sa kanilang apat. Lumabas mula sa likod ng malaking puno ng balete ang isang lalaking may puting buhok na mahaba at balbasarado. Maski halatang may edad na ito, ay bakat pa rin sa kasuotan nitong puting sando ang matipuno niyang katawan. Nagpakilala ang nilalang na yon sa pangalang Datu Jaba. Pagkatapos ilahad ang sarili, ay nagsilabasan na rin ang ibang mga aswang sa buong paligid na sa tansya nila ay nasa bilang na 100. Muling inihanda ng tatlong magkakaibigan ang kanilang water gun, saka mabilis na itinutok sa mga aswang na nanggagalaiti sa galit at sabik na lumapa sa kanila. Nagkita din tayo sa wakas, Datu Jaba. Matagal na kitang gusto makita at makaharap. Talaga ba, tanda? Bakit naman? Ano nga palang pangalan mo, tanda? Tawagin mo na lamang akong Karyo. Isa akong albularyong antigero. Wala naman. Gusto lang sana kitang makalaban at tapusin ang iyong buhay. Pwede ba yon? Malakas na pagtawa muna ang binitawan ni Datu Jaba bago ito muling nagsalita. Wala namang pumipigil sa'yo, pero yun ay kung kaya mo, matandang antigero. Pwes, subukan natin! Matandang gabunan! Mabilis na inihanda ng bawat pangkat ang mga sarili. Anumang sandali ay pwede nang sumiklab muli ang isang matinding sagupaan. Hanggang sa nangyari na ang kanina pa nila hinihintay. Habang tumatagal ay mas lalong gumagaling sa pakikipaglaban sina Jojo, Aldo at Nene. Sila Lolo Karoy at Datu Jaba naman ang nagtagisan ng lakas. Gabunan laban sa antingerong albularyo. Pareho nilang nailagan ang pag-atake ng bawat isa, habang ang tatlo ay unti-unti na nilang nababawasan ng bilang ang mga aswang na nakakalaban. Subalit, may bahid din sila ng pag-aalala dahil paubos na ang kanilang mga bala na katas ng kalamansing may agwa bendita. Tipirin niyo mga natitira niyong bala, Aldo, Nene.
Marami pa ang ating mga kakalabanin. Kaya maging masinop muna kayo. Kung maaari, gamitin muna natin ang pisikal nating mga lakas. At kapag nagabit tayo, ay saka natin gamitin ang ating mga water gun. Sumang-ayon naman sina Nene at Aldo sa suhestyon ni Jojo, kaya ganun na nga ang kanilang ginawa. Bahagya lang naman silang nahirapan, pero si Jojo ay tila minamani na lamang ang pakikipaglaban sa bang ito. Ilang sandali pa ang nakalipas ay mangilan-ngilan na lamang ang mga aswang na natitira. Paano ba yan, Dato Jaba? Mukhang kami ang magtatagumpay sa laban ngayon ha. Tingnan mo, paubos na ang mga lagad mong aswang sa kamay ng 3 kong bisita. Huwag ka munang pakasisiguro, tanda. Buhay pa ako kaya hindi pa kayo panalo sa laban. Isa pa'y, may natitira pa sa aking alagad. Kaya huwag kang masyadong pakampante dyan. Baka mamaya ay magkabaligtad ng sitwasyon at pagsisihan mo pa. Hindi na mangyayari yan, matandang gabunan. Sinisiguro kong hindi ko papahintulutang mangyari ang iyong nasa isipan. Sa isang iglap ay mabilis na hawakan ni Lolo Carlo ang isang kamay ni Dato Jaba at gamit ang natutunan niyang teknik ni Jojo sa pakikipaglaban ay mabilis niya itong ibinalibag sa lupa. Sa kanya sinundan ng isang malakas na suntok sa dibdib sa may bandang puso. Sa lakas ay kaagad na sumuka ng dugo ang matandang gabunang dato. Napangiti naman ang matandang albularyo dahil gumana ang estilong ginaya niya sa binatang si Jojo. Sa mga sandaling yon ay ubos na rin ang bala ng 3 magkakaibigan, subalit nalipol na rin nila ang lahat ng mga aswang na kanilang nakasagupa. Tanging si Dato Jaba na lamang ang natitira sa mga sandaling yun at pagtingin nila rito ay bigla na lamang nawala sa kinasasadlakan nitong lupa. Nagpalinga-linga sila sa paligid pero bigo nila itong makita hanggang sa narinig na lamang nila ang palahaw ng dalagang si Nene. Pagdating ni na Jojo at Aldo sa kanilang tabi ay wala na doon ng kanilang kaibigan. Nene! Nene! Nasaan ka, Ne? Nasaan ka? Hindi pinagpawisan sina Jojo at Aldo sa pakikipaglaban, pero sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanilang kaibigan ay tumagaktak na lamang ito ng kusa. Heto bang hinahanap nyo, ha? Pwes, kunin nyo siya kung kaya ninyo. Bitiwan mo ko, hayop kang aswang ka! Traidor! Duwag! Sa isang iglap ay nasa mataas na parte na ng isang puno nakatayo si Dato Jaba habang hawak-hawak sa leeg si Nene. Nagpupubiglas naman ang dalaga para ito'y kumawala. Ang gulo mong babae ka! Gusto mong kumawala? Pwes, pagbibigyan kita! Pagkabitaw ay mabilis na itinulak ng gabunan si Nene, kaya naman pabulusok itong nahuhulog. Sabay namang naisigaw ni na Jojo at Aldo ang pangalan ng kanilang kaibigan sa labis na pag-alala, subalit kaagad din yung napawi nang walang kahirap-hirap na nagpalambilambitin ng dalaga sa mga sanga ng punong kahoy. Para lamang ito naglalaro, kaya naman mas lalong napikon si Dato Jaba. Buwisit talaga! Pabulusok nitong sinundan si Nene. Napansin naman siya ni Jojo kaya mabilis din itong tumakbo, saka nagpakawala ng isang straight kick. Nagusal naman ang orasyon ng matandang albularyo at gamit ang hangin ay itinulak niya si Jojo para bigyan ng dagdag na puwersa ang ginawang pag-atake nito. Hindi naman napaghandaan ng matandang gabunan ang pangyayaring yun, kaya tumama ang kanyang dibdib sa sipa ng binata. Sabay silang bumagsak sa lupa, pero si Jojo ay nakatayo ng diretsyo, samantalang si Dato Jaba ay dilat ang mga matang wala ng buhay. Saka pa lamang sila naghiyawan para magdiwang dahil sa kanilang pagkapanalo sa laban. Magaling, magaling! Epektibo nga pala talaga ng pananakot ko sa inyo nung una pa lamang. Ngayon ay matatahimik na ang aming probinsya dito sa Puga dahil wala lang mga aswang.
Naguluhang muli sina Jojo, Aldo at Nene sa pinagsasabi ng matandang albularyo. At dahil sa tapos na din naman ng labanan, ay inumpisahan na nito ang ipagtapat ang buong katotohanan na may ngiting tagumpay. Ayon dito, hindi totoong may pangitain siyang nakita sa tatlo at yun ay pawang pananakot lamang para sundin siya at samahan sa kanilang probinsya. Hindi rin totoong gumagala siya sa kung saan-saan para manggamot dahil ang totoo ay matagal na siyang naghahanap ng mga taong may likas na tapang sa katawan na pwedeng makatulong sa kanyang paglaban sa mga aswang at sa kanila nito naramdaman at nakita. Medyo nadismaya ang magkakaibigan sa revelasyong nalaman pero sa huli ay naisip na lamang din nilang ayos na din ang pangyayaring yun dahil nasubukan na nilang makipaglaban sa mga hindi ordinaryong nilalang. Nakagawa pa sila ng kabutihan at naialis ang probinsyang yun sa sumpa ng kadiliman. Kinabukasan ay inihatid na din sila ng albularyong antingero sa kabilang pampang. Laking pasasalamat nito sa tatlo dahil wala nang banta ang mga aswang sa kanilang lugar. Hinintay muna niyang makasakay ang mga ito ng bus, saka din siya bumalik sa bayan ng Puga. Sina Jojo, Aldo at Nene naman ay bumalik na ng syudad na dala-dala ang isang alaalang hindi nila kailanman makakalimutan. Ang kauna-unahan nilang pakikipagsapalaran sa ibang probinsya na may mga aswang silang nakalaban, lalong-lalo na ay may nakilala silang isang albularyong antingero na naging mabuti nilang gabay at kaibigan. Wakas.